nagbayad ang Pilipinas ng humigit kumulang 5 bilyong piso para sa bawat offshore patrol vessel na binili ng Philippine Coast Guard. Sa parehong panahon, may mga ulat na ang ilang bansa sa Southeast Asia ay nakakuha ng mga patrol vessels mula sa parehong shipbuilder sa mas mababang tinatayang halaga. Hindi ito eksaktong magkaparehong barko. Hindi rin pare-pareho ang configuration. Pero iisa ang tanong na kailangang sagutin. Bakit tila mas mataas ang binabayaran ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa rehiyon para sa kahalintulad na mga barko? Ito ang Hyundai Monopoly Part 3. Sa Part 2, tinalakay natin ang offshore patrol vessels ng Philippine Coast Guard. 6 na OPV ang in-order mula sa Hyundai Heavy Industries na may kabuuang halagang iniulat na humigit kumulang 30 bilyong piso. Ibig sabihin, tinatayang 5 bilyong piso bawat barko batay sa public disclosures. Ngayon, tingnan natin ang mga naiulat na kontrata ng ibang bansa. Mga patrol vessels na may kahalintulad na papel at sukat mula rin sa Hyundai o ibang shipbuilders sa rehiyon. Ayon sa open source defense reporting, ang Indonesia ay nag-order ng ilang offshore patrol vessels noong mga nakaraang taon sa mas mababang naiulat na halaga kada barko. Bagamat may pagkakaiba sa armament, sensors at local content. Ang Malaysia at Vietnam ay mayroon ding mga patrol vessel programs na may naiulat na mas mababang unit cost. Depende sa taon ng kontrata, exchange rate at configuration. Mahalagang linawin ito. Hindi ito eksaktong parehong barko, ngunit ang pattern ay malinaw. Ang Pilipinas ay kadalasang nasa mas mataas na dulo ng presyo sa rehiyon. Ngayon, lumipat tayo sa frigates. Ang Philippine Navy ay bumili ng 2 Jose Rizal class frigates mula sa Hyundai Heavy Industries. May kabuuang kontratang iniulat na humigit kumulang 36 na bilyong piso. Mahalagang hakbang ito pasulong para sa Navy. Ngunit maraming eksperto ang nagtatanong kung sapat ang nakuha ng bansa kapalit ng halagang binayaran. Kung ikukumpara, ang South Korea ay nag-ooperate ng Incheon-class frigates na gawa rin ng Hyundai. Ngunit bilang domestic builds, ang kanilang gastos ay hindi direktang maihahambing sa export pricing ng Pilipinas. Gayunpaman, ipinapakita nito na may malaking agwat sa pagitan ng domestic at export costs. At nagtataas ito ng tanong, sapat ba ang na-negotiate ng Pilipinas sa presyo, systems integration at long-term support? May mga independent defense analysts na nagsasabing mas limitado ang combat systems at sensors ng Jose Rizal class kumpara sa mas modernong configuration ng ibang frigates sa rehiyon, kahit na mas mataas ang kabuuang halaga ng kontrata ng Pilipinas. Hindi lang ito usapin ng presyo, usapin din ito ng value. Sa ilang kontrata ng ibang bansa, may kasamang technology transfer, local shipbuilding participation, at maintenance at training packages. Sa kaso ng Pilipinas, marami sa mga serbisyong ito ay hiwalay pang binayaran o limitado ang saklaw. Hindi natin sinasabing may katiwalian, walang ebidensyang legal na nagpapatunay nito. Ngunit malinaw ang isang bagay. May problema sa resulta ng ating defense procurement. Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong ginastos, mas kaunti ang barkong na idadagdag, mas mabagal ang fleet expansion, at mas limitado ang long-term industrial benefit. Samantala, ang ilan sa ating mga kapitbahay ay mas mabilis magpalawak ng kanilang navy, mas agresibong nakikipag-negotiate, at mas malinaw ang strategy sa technology at industrial growth. Ilagay natin ito sa perspektibo. Ang kakulangan ng barko sa West Philippine Sea ay hindi lang issue ng budget. Isa rin itong issue ng kung paano ginastos ang budget.
Ito ang tinutukoy namin bilang Hyundai monopoly, hindi bilang paratang, kundi bilang tanong. May sapat bang competition? May sapat bang negotiation leverage? At tunay bang napoprotektahan ang interes ng Pilipinas sa mga kontratang ito? Sa Part 4, susuriin natin ang procurement process at kung paano ito maaaring mapabuti para masiguro na ang susunod na bilyong pisong gagastusin ay magreresulta sa mas malakas na depensa, hindi lang mas mahal na kontrata. Mag-subscribe sa Paricoy Military para sa mas maraming defense procurement analysis. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like, mag-subscribe, at panoorin ninyo ang dalawang video na ito dito sa screen.